Sa universe na to ay may dalawang magkadikit na planeta. Nag-combine yung gravity nila kaya di sila nagbabanggaan or naghihiwalay. Pero may tatlong rules dito. Una, hihilahin ka ng gravity ng planeta kung taga saan ka. Pangalawa, makakapunta ka lang sa kabilang planeta kung gagamitin mo ang inverse matter ng planeta na yon. Pero pangatlo, masusunog ka kung magtatagal ka sa kabilang planeta. Magkalapit lang ang dalawang planeta kaya tila naging langit nila ang isa't isa. Pero may discrimination sa planetang ito. High-tech at mayayaman ang nasa itaas habang madilim marumi at mahihirap naman ang nasa ibaba. Nakikinabang din ang mga nasa itaas sa mga resources na kinukuha nila sa ibaba at isang kumpanya lang ang nag-uugnay sa dalawang planeta, ang Transworld. Nagtatrabaho dito ang mga taga-itaas at ibaba pero magkakabukod pa rin ang mga posisyon nila. May lugar din dito kung saan maaring magsama ang mayayaman at mahihirap. Pero sa labas ng building na ito ay bawal maghalo ang tao ng dalawang planeta at hinuhuli ang sino mang susuway dito. Ang batang ito ay si Adam. Nakatira siya sa ampunan mula nang mamatay ang kanyang ama dahil sa pagsabog ng factory ng Transworld na sumira naman sa malaking parte ng syudad. Ang natitira niya na lang na kamag-anak ay ang tita niyang si Becky na dinadalaw niya tuwing linggo upang kumain ng specialty nitong flying pancake. Sikreto ng pamilya nila ang ingredients nito, powder na galing sa uri ng bubuyog na kumakain sa mga halaman ng magkabilang planeta. Isang araw, inutusan siyang kumuha ng mga pollen. Umakyat siya sa puno at natuwa siya sa mga patak ng ulan na pabaligtad ang bagsak. Nagpalipad siya ng eroplanong papel at bumagsak to sa kabilang planeta na napulot naman ng isang batang babae na noon din ay naging kaibigan niya. Mula noon ay palagi na sila doon nagkikita hanggang maging binata at dalaga na sila. Gumagamit sila ng lubid upang makatawid sa kabilang planeta at makapagsama hanggang sa nagkaroon sila ng relasyon ni Eden. Palagi silang masaya, nagkukwentuhan, nagpapalitan ng pagkain at nagtatawanan. Pero isang beses, habang masaya silang namamasyal sa kakahuyan, ay namataan sila ng mga nagbabantay na gwardya at pinaputukan sila ng mga ito. Kaya nagmadali si Adam na ibalik si Eden sa itaas. Maingat niyang nilipat si Eden gamit yung lubid pero di inaasahang tinamaan ng bala si Adam kaya nabitawan niya yung lubid at bumagsak si Eden. Kaya tumama yung ulo ni Eden sa bato. Agad inaresto si Adam pag-uwi niya. Inaresto rin ng tita Becky niya matapos ay sinunog pa yung bahay nila. Makalipas ang 10 taon, nagtrabaho si Adam sa isang mechanic shop kasama si Pablo at ang boss nilang si Albert. Nagde-develop siya ng gamot gamit yung anti-gravity formula na maaring makapagpabata sa mukha ng tao. Pero panandalian lang ang epekto nito dahil kulang to ng ingredient na sa itaas na planeta lang matatagpuan. Isang tanghali, nakita niyang buhay pa pala si Eden sa telebisyon at nagtatrabaho na pala to sa Transworld. Kaya naisip niyang mag-apply doon para magkausap sila. Pinakita niya doon yung experiment niyang anti-gravity matter kaya agad siyang natanggap sa Transworld. Binilin doon na huwag siyang makikihalubilo sa mga tao sa itaas lalo na't walang kinalaman sa trabaho nila. At kapag nahuli daw siyang nagnanakaw ng inverse matter ay agad siyang aarestuhin. Nagalit naman si Albert nang malamang magtatrabaho siya sa Transworld dahil ito ang kumpanyang sumira sa syudad nila. Pinaalala niya din na ito ang dahilan ng pagkamatay ng ama ni Adam. Pero depensa ni Adam ay galit din siya sa Transworld pero ito lang ang tanging paraan para umasenso at makausap si Eden. Kaya sa huli ay pumayag na rin si Albert. Sa unang araw ni Adam sa trabaho ay binigyan siya ng inverse matter na nilalagay niya sa isang maliit na ref. Nakilala niya rin doon si Bob na noon din ay agad niyang naging kaibigan. Inaya siya nito sa smoking room upang makipagkwentuhan. Nangomolekta to ng mga stamp at nakiusap to na bigyan siya ng stamp ni Adam na mula sa ibabang planeta. Pumayag naman si Adam kapalit ang impormasyon ni Eden. Lumipas ang mga araw, habang nagtatrabaho si Adam ay lihim siyang kumukuha ng mga inverse matter na tinatago niya sa maintenance room. Binigyan niya na rin ng mga stamp si Bob. Sobrang saya ni Bob kaya binigay niya yung number ni Eden at binigyan niya pa ng magandang damit si Adam. Naging tagumpay naman yung presentasyon ng experiment ni Adam nang sinubukan to sa aso. Kaya gusto nilang subukan naman to sa tao. Nung uwian na ay nagkunwaring may tinatapos si Adam pero nang wala ng mga tao ay tinawagan niya si Eden gamit ang phone at pangalan ni Bob para mag-arrange ng meeting na kunwari ay tungkol sa trabaho. Kaya agad silang gumawa ng suit na magtatago sa inverse matter para makatawid siya sa kabilang planeta at makapagpanggap siyang taga roon. Nagbabala si Pablo na delikado ang gagawin niya pero handa daw si Adam na harapin ang magiging resulta nito makausap niya lang si Eden. Kinabukasan, naghanda na si Adam sa maintenance room. Agad na palitan yung gravity niya nang suotin niya yung inverse matter. Pero kinailangan niya agad umalis dahil may nakarinig na guard sa kanya. Mabuti na lang ay agad siyang nakalabas. Pero nang magkita na sila ni Eden ay mayroon palang malaking problema. Hindi siya kilala at maalala ni Eden dahil nagkaroon pala to ng amnesia nung tumama ang ulo nito sa bato.
Di nagpahalata si Adam pero sinubukan niyang magpahaging ng mga alaala nila pero wala talagang matandaan si Eden. At maya-maya pa ay nasunog yung inverse matter niya sa katawan kaya agad siyang lumabas at umalis. Pumunta siya sa CR para basain to ng tubig tapos ay umihi siya. Pero dahil taga doon siya sa ibabang planeta ay papunta doon yung ihi niya at tumama to sa alarm. Kaya kinailangan niyang takasan yung mga guard habang naghihintay naman si Eden sa kanya. Sa sumunod na araw, nag-announce yung CEO na magtatanggal ng mga empleyado. Ganito talaga sa Transworld kaya sanay na ang lahat. Pero di inaasahang kasama si Bob sa matatanggal sa kabila ng 31 taon niyang serbisyo. Nagpaalam siya kay Adam at binigyan niya ng box si Adam bilang regalo na naglalaman ng ID niya na maaaring gamitin ni Adam para makapunta siya sa itaas na planeta. At nang makaalis na si Bob ay tinawagan niya ulit si Eden para mag-set ng date. Gamit ang inverse matter at ID ni Bob ay nakapunta siya sa syudad ng itaas na planeta. Namangha siya dahil mas high-tech dito kaysa sa ibaba. Nagkita sila ni Eden sa restaurant. Tinanong niya si Eden kung wala ba talaga siyang natatandaan at nilinaw naman ni Eden na wala talaga. Kaya iniba na naman ni Adam yung topic nila at naging masaya silang dalawa habang kumakain. Pero nagsimula ng masunog yung sapatos niya kaya agad siyang nagpaalam kay Eden matapos ay tumakbo siya sa ilog at tumalon sa tubig. Hinubad niya lahat ng inverse matter niya kaya hinigop siya paangat ng gravity ng planeta niya at binagsak siya sa katapat na tubig sa kabila. Kinagabihan ay napanaginipan ni Eden si Adam at narinig niya ang boses nito. Sa sumunod na araw ay sinubukan na ni Adam yung gamot sa mukha ng tao. Napabata nga nito yung mukha ng babae kaya natuwa ang mga opisyal ng Transworld. Pero biglang dumating doon si Eden at tinanong niya kung Bob ba talaga ang pangalan ni Adam. Pero dahil nandun yung CEO ay inamin ni Adam ang totoong pangalan niya kaya agad umalis si Eden na dismayado sa nalaman. Kaya agad siyang hinabol ni Adam gamit ang inverse matter na nakatago sa damit niya. Pero wala na si Eden sa opisina kaya hinanap siya ni Adam. Ginamit niya ulit yung ID ni Bob pero terminated na to kaya hinabol siya ng mga guard. Wala nang maisip na paraan si Adam para makatakas kaya napilitan siyang hubarin yung mga inverse matter para muling higupin ang kabilang planeta. Muli na namang nanaginip si Eden at kumpleto na to mula nung una silang nagkakilala ni Adam. Pumunta naman si Adam kay Bob kinabukasan. Malugod siyang tinanggap ni Bob at binigyan siya nito ng suit na hindi nag-overheat. Pinakita niya kay Bob yung anti-gravity formula niya at di niya daw binigay sa Transworld ang pinakamahalagang sangkap nito kaya di nila to magagaya. At di nagtagal ay na-realize rin to nung CEO kaya agad nitong pinahanap si Adam. Bumalik si Adam doon sa restaurant kung saan naghihintay pala sa kanya si Eden dahil ngayon ay naaalala niya na ang lahat. Pero noon din ay may dumating na pulis para hulihin si Adam kaya agad siyang tumakas at naghubad ulit siya ng inverse matter para muling higupin ang planeta niya. Lumabas na sa balita ang tungkol sa kanya. Pumunta siya sa bundok kung saan sila nagkikita ni Eden at di niya akalaing pumunta din doon si Eden. Kaya muli silang nagkasama at naging romantiko ang bawat eksena sa kanilang dalawa. Pero di nagtagal ay dumating ang mga pulis. Kaya tumakbo silang dalawa at tinanggal ni Adam yung mga inverse matter niya para itakas si Eden patungo sa planeta niya. Pero napunta sila sa abandonadong lugar kung saan tinamaan ng bala si Adam kaya pinili niyang magsakripisyo para makatakas si Eden. Pero nahuli pa rin si Eden at si Adam naman ay sumabit pala sa puno. Nakaligtas siya pero habang naglalakad siya pauwi ay hinarang siya ng mga tao ng Transworld. Kinukuha sa kanya yung ingredient ng formula at layuan niya na daw si Eden kapalit ng kalayaan niya. Habang nagse-self-pity si Adam at tinatanggap sa sarili na isa siyang talunan sa ibabang planeta, ay ini-improve naman ni Bob yung formula ni Adam sa pamamagitan ng paghalo nito sa tubig. Nadiskubre ni Eden yung mga alagang halaman ni Adam na nanatiling buhay dahil sa formula kaya pinuntahan niya agad si Bob. Kaya kinabukasan habang kasama niya sina Albert ay nagulat siya nang bisitahin siya ni Bob. Epektibo pala yung ginawa niyang upgrade sa formula ni Adam dahil maraming tubig ang katawan ng tao. Ginamit niya rin yung mga stamp na binigay ni Adam para bumili ng mga asset gamit ang pangalan ng Transworld Company na magagamit nila ni Adam. At nag-set na rin pala siya ng date nila ni Eden. Nagkita silang dalawa sa restaurant sa ibaba. Nakababa doon si Eden dahil sa formula ni Adam na in-upgrade ni Bob. Kaya pwede na siyang permanente sa ibabang planeta. Binalita niya din na buntis pala siya sa kambal. Ngayon ay handa na silang magkapamilya ng masaya. Dinivelop pa nila yung formula hanggang sa maaari nang magsama ang lahat ng tao sa kahit anong planeta. Huwag mo kalimutan mag-like at subscribe para sa iba pang movie recap na tulad nito. Maraming salamat po sa panonood.